Para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. RMN Radyo Numero 1. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8:19. Article 3, Section 7 of the Bill of Rights of the Philippine Constitution. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ang kaalaman sa mga opisyal na talaan at sa mga dokumento at papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o pasya, gayon din sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan na pinagbabatayan ng patakaran sa pagpapaunlad ay dapat ibigay sa mamamayan sa ilalim ng itinatadhana ng batas. Ito ang aming patuloy na pinagbabatayan sa pagkalap ng mga balita, impormasyon at paghalukay sa katotohanan upang kayo ay aming mapaglingkuran. Ito ang aming paninindigan, magpakailanman, paninindigang Tatak RMN. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga mapresentar sa kamaturan. Anomalya o mga kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katauhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Tatak RMN. Epistulam kontra factum, non valid nila milam argumentum. Wala kay mahimo sa magigbatok sa kamaturan. Kundi liw mahimo mol magiguyon sa kamaturan. Tatak RMN. Good morning Dipolog, welcome sa pagpanag-uban sa programang RMN Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Adlaw kita karon nga Biyernes, weekend kita mga kasama bitsa pa diribe sa bulan sa Mayo 2026. No, duha na lang kadlaw or sa lang kadlaw, bulan usab sa kining Hunyo kasi namin. No? Kumusta ito magkatawhan karon gikan sa pagsikbit nato nga probinsya naman sa May Negros Island, sa May Negros Oriental sa Region 7. Sa ito bidalanga usab nga probinsya ang Zamboanga del Norte nga gilangkuban sa duha ka syudad, ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kutob sa mabot sa pagsibya kita nga makita og badungog live sa atong FB page sa DX na Dipolog og sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Sa ngalan sa serbisyo publiko kini ay pobre nga lagad sa kahanginan Radyo Man Mark Andoy Bakruya. Mark Bakruya. From the home of the ultimate radio station that brings the best of public service, RMN once again defends its rule and supremacy on air. Way lipod-lipod nga komentaryo.
Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Manalipog sa mga kamus o ginawdaw. Mark Bakruya. Ang inyong manalaban sa kanginan, Mark Bakruya. Laban sa pinihig ang katungod, Mark Bakruya. Basta katotohanan ihahatid sa taong bayan. Basta may nangangailangan, maaasahan. Basta kasiyahan, di uurungan. Call me Radyo Man. Komentaristang patas o di bias. Kaninyong o prinsipyo, dili magbali, dili mapalit. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Mark Bakruya. Bakruya. The radio commentator. Mark Bakruya. Bakruya. Kuskus, batikos. 24 minutos sa milabay ang alas 8 mga kasama. Morning sa to mga kuan diha kining naka-view. Good morning ni Malditang Hugutir. Asa ko dapat si Maldita ron? Si kono si Ayin Panusa. Morning usab si Wilver. Tuas Tumban. Kani si Junel asa man karon nil murag naamang ka sa ulingan daw ron. Dapat basoy ang ulingan ron. Fista ni ulingan no. Happy Fiesta sa kuana barangay Ulingan. Ingon ni Ashley Loon. Happy Fiesta kuno sa may Ulingan. Si Mayla po do. Asa si Mayla murag taga Ulingan si Mayla. Kining si Ali Map. Kala na Ali Matang. Ikaw pala ang anti-Duterte. Mas gwapo din talaga, idol. Kisa may anti-Duterte. Si Arnel Kong. Kapitan Arnel Kong. Marata family ko no sa may relocation. Happy Fiesta. Pangkuan mo diha, pang-invite mo diha, murag si kuan ra ba? Kining Almida, tonto sa Almida kagahapon. Kuan sa nag-invite sa gahapon kina kunoy dakong litson daw dito. Bispiras pa gahapon. So karon gyud ang fiesta. So happy Fiesta barangay Ulingan Dipolog. Unta na yung mga diya kining silingan ni Mayla diya. Diri sa may turno. Basig na ay kuan ba sa lab. Napay basoy diri Mark. Ani diri kini basoy kay kaon tag basoy. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog na pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Katong basoy nga ini ka loto na. Kapag mong giadtoan ni Junel Ahami nakadto sa Katipunan. Wa man mi kisaw ang kining kuan, wala man mi kisaw ang kalaha pero pag action na nga mo uli na luto naman di ay. Kaon tag basoy ba? Unsa man ni wa may basoy di ay. Wa pa man ning kuan sira magutad dayon. Wa man mi kuan, wa mi tingog kalaha. Gisekreto nitong luto dai. The radio commentator. Mark Bakruya. Anyway, sa ato ang hilisgutanan mga binati nato katig paminaw. Dirita sa kono, ang kini bitong atong pare paghisgot ang sa national sa pagkaron kay atong unya dapat taon-taon. Dirita sa kining lokal. Sa national Monday, unsa man pizza uno. Pizza uno. So, ambot unsa na poy kuan ni kinana moy mga istorya nga posible kuno na po kuno ikaduha nga walk out. Ambot tingala naman tani atong mga kuan kining senador. Ako naglibog ko sa itong mga senador kung unsa ba ang ilang serbisuhan diya or nagpapili sila pagka senador kay para mo serbisyo sa mga tawo or nagpapili sila og kining senador para silang tagsa-tagsa usab ka mga personal nga mga interes. O di ba ka silang gipanglabanan nga mga politiko po. Kasi break na sila dapat sila gipanglabanan. Mahita ka mga majority or minority na sila gipanglabanan. Pareha ng minority. Dapat ginidto kang Marcos. No? Kani majority sa una man pag majority ka, dapat ka sa administrasyon. So lahi ang hitabo karon ri sa Senate kay instead mudapig ang majority dito sa kang PBBM. Dito ni midapig kang
kining Sara Duterte. Inoon kuan magyapon kasabtangan magyapon nga Vice Presidente si Duterte karon. No, si BP Inday. Pero kaning minority karon, napalim man gud kay gikan sila sa majority na himong minority. Na di man sila makasabot kay ang huna-huna lahat, ang ilang gusto dili man masunod god. So ang hitabo mga kaigsunan, wala nag-walk out ang mga minority bloc sa Senate sa nagkalabay nga mga semana. Kuskus Batikos. Estrella Arbues de sa may Bohol. Ang mga kuan dia, basta Bohol, mahal ang mga palalito. Kaya daghang kuan, daghang mga turista dia no. Oh. So pa din itabo karon diri sa may kining nasyonal karon si Mig Subiri gali nagkuan na siya nga magpakamatay kuno siya para sa Bukidnon. Ano taga Bukidnon ra yang pagkamatyan. Oh. Wala ba'y labot ang uban nga mga rehiyon sa 18 ka mga rehiyon sa Pilipinas? Senador besa sa Pilipinas, dili besa kuan lang. Dapat tayo senador nga para sa kining Bukidnon. Pero malagi, nangayo siya og kining pasaylo sa mga taga Bukidnon tungod kay ang iyang rason, kung imong paminawon ang iyang rason, tungod kay naa ang upat ka mga kining kung siya pa iya yung gikamuhian or kontra niya nga upat ka mga senador naa sa majority bloc. Mao di sa mauban, no, tungod kay nasay kasakit sa nakalabay nga mga katuigan mga kasama mo nang digit sa mauban sa kining majority karon mga panahon na. Ilawom sa pagpangulo usab ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, si Meg Subiri, miuban siya sa minority bloc tungod kay sayang tanaw, no, murag magkapabor-pabor sa dito. Pero sa dihang nagpagawas og mga sentimento ang ato mga katawhan pinagi niya sa social media. Dito na, no, pangayo rin siya og kining sorry nga nagkadesisyon siya sa mao nga desisyon nga moban sa minority bloc. Kunya daghan ang mga Mindanawon ang nanawagan lagi siya nganong didto man siya mi-support. Nakumbot huna-hunaon taga Mindanao daw siya. Di na po taga-agat tungod dahil si Mig Subiri nga gusto mo niya dito gid siya mauban. Di ba? Oh, pero ang mga tao manggod karon mga panahon na grabe gyud ang ilahang pagkuan gyud, no? Nahimong pagpakita og sentimento og naluoy sila pag-ayo ngadto sa mga Duterte. No, kay karon murag ginaog-daog karon mga panahon na. Si Digong to na sa dahig. Si Sara gibomba-bombahan og ayo og gini mga reklamo, mga kaso. Unsa ba nga mga isyu diha? Di ba? Wala insakto nga mga pundo. Muna nga, dako kay problema karon ang gisagubang sa mga Duterte. Pati na diha sa may Davao. Silang Bastis, silang Pulong. O guban pa nga mga kalyado. Kaning sitwasyon sa politika sa Pilipinas sa una pa ning nga panahon. Bisag kinsay mulingkod basta mukontra ka sa administrasyon, mo'y paglagagon. Di ba? Sa maragon sa dito po sa una, si Duterte pa siya pa ang presidente sa una. Ang iya po mga kining kritiko sa unang panahon, gipang hipo sa sabdiya. Gipa priso, gipang lakad. Sumuro gyapon hitabo kan bisan pa sa una sa Kanoynoy, sa Kang Gloria, walay mapili, halos mao-mao ra gyud tanan ang kining murag cycle lang gyud ang nagahitabo sa politika sa Pilipinas. Pero ang punto mo gud ani god, pare aning nahitabo karon di nga ang gihimo sa mga minority bloc ang pag walk out nila tungod kay dili mo pabor tingali sila ang ilahang mga kagustuhan. No, muna nga mi-walk out sila kay Osborne or i-amend ang Senate Rule 136 o Tropres Lacson ba? Nga dugay man nahimong senador pero wasa kabalo sa Senate Rule. Pataka nagbasa ng section diya sa ilang Senate Rule. So to, yan itong gibasa, section 24 or 14 ba to? Marag 24. Pero layo ara kayo. Sa Senate Rule 136 mga kasama, sa section 2, akalate diya nga anytime pwedeng Osborne ang kining or pwede i-amend ang kining role sa Senate mga binati na itong tigpaminaw nga aprobado sa majority o sab sayod naman tadaan nga ang majority di gyud pod
no? Di gyud pod kining makamarkos karon mga panahon na. Sa muna nga sila sa tanaw nila nga murag lupigon kita aning numbers. Mangukot na. Utro po ni si kining Tolfo. Di ba? Sa una, mayo man na siya nga siyempre sa radyo pa ni siya, napali sa broadcast karon na magyapon gini na. Pero karon murag lahi na ang timpla or ang tunada usab sa mga Tolfo. Nga nagkaroon din sa may Senado. Mayroon sila og gini mga problema sa mag-asawa. Di ba? Pero problema sa korupsyon karon sa Pilipinas. O guban pa rin nga mga problema sa Pilipinas nga dapat hatagan o dakong pagtagan. Amot lang, nagpakabuta-bungol ang ato mga opisyal. No? Kaya sila sa una, watchdog din sila sa una nga panahon. Sila tigbulgar sa korupsyon, sila tigbulgar sa dili makatarunganon nga ginahimo sa ato mga opisyal. Pero karon nga na sila sa posisyon. Amot unsa naman ilang papel karon noon. Murag personal ang ilang interes dili para sa bagang duot sa katawan ang ilang ginahatagan o dakong pagtagad. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, batikos. Batikos. Komentaristang patas o di bias. Basig nalimot ang ato mga senador karon mga panahon na. Nga ang Senado gihimo na siya diya nga usak ka lugar para magdebate. Aron nga hisgutan ang mga problema, aron solbaron ang mga problema diya sa mao nga kining balay-balaoranan. Di ba? Dili lang kay asunod bisan pag ang Congress. Kung sa probinsya ka, sangguni ang panalawigan. Kung sa city, sangguni ang panlungsod. Di ba? Kada siya nga mga lugar, gihimo na aron diha magpanday og balaod, maghisgot sa angay hisgutan, magdebate sa angay debatihan. Aron nga kahatagan og sulbad ang mga problema karon. Di ba? Wala na gihimo diha nga para mag-walk out mo. Wa mo'y pulos nga mga pinili nga mga opisyal sa Pilipinas. Top radio commentator. Makuya. Diba? Tabla pa man mo yung mga hinungdan. Puwerteng dagko akin yung gipangdawat nga sweldo diya. Libre pa mo tanan sa mga benefits. Sakyanan. Mga travel allowance. Diba? O guban pa nga mga galas tuhunon nyo halos libre na mo tanan sa gobyerno. Nga inyong himuon na ang pagserbisyo lang sa mga tao, maghimo o mga maayo diha para nga mapuslan sa mga tao kung mga panahon na. Dili kay personal nga interes. O kinsa pa na nga mga politiko ang inyong ibang labanan diha. Dili man na mo'y gusto sa mga tao. Nagpili ang mga tao, ibutang mo sa posisyon. Nga kaboy, gisaligan nga magtimon sa rinda sa paggamhanan karon. Pero sa nitabo sa nasod sa Pilipinas, nagkagubot tungod kay matag usa kanila adto na sila tagsa-tagsa ka mga personal nga mga interes. Sa mga kwarta-kwarta na lang yun ang inyong papili diya, pagserbisyo. Mawito nang di na makuan ba, di na matingala nga daghan ang mga tao nga gusto mahimong opisyal. Daghan kay asinso aning misol nga politika. Daghan kay asinso. Kutob sa musulod sa politika bisan pag ikaw ang pinagkapobre. Basta makasulod lang ka sa posisyon. Dako kay chance. After 6 years to 9 years, asinso ni mong kinabuhi. Pero tanawa ang mga tao nga nagpili sa ilaha, tanawa ang mga tao nga nagbotar sa ilaha panahon sa eleksyon. Nagpabiling lisod. Nagpabiling makaluluoy. Wala gihatagan o pagtagad ginuman. Mas giuna nila ilang kaugalingon kaysa mga tao. Nga sa requout paminawon tungod kay kini siya nga mga kuan manggod. Mga nahitabo karon diri sa Pilipinas, dili na mao ang gipanumpaan nila. Moserbisyo sila sa mga tao, muhatag sila og daghan nga mga proyekto. Pero unsa man nahitabo karon?
Ang ilang gihimo nagsige naman ni giring away tungod lang sila personal nga interes. Tungod kay nasa panglabanan nga mga politiko. No kani mga senador dapat unta magpanday sila balaod tan-awon nila kung unsay kahimtang karon sa Pilipinas. Grabe ang korupsyon. Rampant kayo ang korupsyon gyud. Mo na klaro nga pagkasulti. Gikan sa pinakataas hangtod sa pinakaubos nga posisyon bisan pag mga iski apil na sa korupsyon karon mga panahon. No? Presidente to iski. Grabe. Makapanibawot og balahibo. Sayang ang kwartas ng gobyerno. Pero para sila wala sa nasayang naman, sila may nakabenepisyo. Pero ang mga tao ba, nga may nagbutang nila nga nagtuo nga sila mga tarong unta nga mga politiko. Pero unsa may gihimo? Sila ra ang asinso. Kumusta man ang mga tao karon? Nagbabiling lisod. Nga unta, kini sila maghimo silang balaod nga unsaon pagpaubos ang mga palaliton. Unsay mga programa nila nga mapaubos ang mga palaliton? Nga mo barato ang mga produkto karon nga ginasubad sa mga tao. Matagan og mga trabaho ang mga tao nga di na magsalig sa gobyerno nga magsaygi og yampungan ng ayuda-ayuda. O man pulos ng ayuda. Gasayang-sayang ra sa kwarta. Dapat unta ka na mga sustainable ba? Sa ito nang gigaingon, sa pila kahigayon, dapat ang himuon sa itong gobyerno maghimo og mga programa nga makalahutay sa pagserbisyo sa mga tao. Tudluan ang mga taon saon pagpanginabuhi. Tudluan saon pagpananom, unsaon pagnegosyo. Para og madamlag, di na kinahanglan nga magsalig pas ng gobyerno. Dili kay pila na kadekada hangtod karon sige ra gyapon hatagan ng mga ayuda. Wala man ay question nga para ng mga four-piece. Wala man ay problema nga maghatag ka og gining ayuda ng mga una nga mga tao, mga less fortunate individual or sa mga sektor. Pero dapat tan-awon ninyo kung kini ba sulod sa pila ka mga dekada, sulod sa pila ka mga tuig nga gihimo na siya unsa bay maayong epekto ana para sila. Ang Forbes, nakita na to, sulod sa pila na katuig kay taon-taon naman ni siya na kining implement. Nakita na to, nga naagi mi-improve ng mga panginabuhi po sa mga tao. Pero kani mga bag-og, mga AX, tupad, pastilan. Imbes manglimpyo, gali ka diya sa mga kalsada-kalsada, tabang kagtrabaho diya sa mga angayan nga trabahoon sa atong gobyerno. Usay ginahimo sa atong mga politiko, pasaninaan ra ka diya og naitupad or nai-AX nga marka sa sanina. Pagkawan, picturan, wala na, okay na. Pawid-hawiron o gining silhig, daspan, human na. Ang kwarta, nasayang ang kwarta. Kunya may rabag ang kwarta nga gibanghatag lang, napadulong po sa mga insakto po ng mga tao nga angayan yun magkadawat unta. Dito po napadulong ra sa ilang mga lider sa politika, di ba? Naglihok sa politika panahon sa eleksyon, mura po nakabenepisyo. Samantalang ang uban nga mga tao nga mo gito'y deserve unta nga magkadawat, wa gyud na. No? Wala gid na nakabenepisyo. Karon kani hitabo diya sa may Senado, may papakugo ng mga ulo ng mga senadoran eh. Di ba? Amo tarong man sila gunahuna karon mga panahona. Pero layo arge sa mga previous nga mga kwanso na nga mga senador, batch. O kani napay mga batch gali ni Miriam Defensor diri sa una. Sila si Jovito Salonga. Di ba? Sila sa una nga mga, sila si Pimentel, kato si Nini Pimentel sa unang nga panahon, Drilon, mo to'y mga senador nga mga dekalibre. Nga, irigabot sa dibatihay, wala, kumbati ko sila taman sa ginawa. Karon nahimo namang peryahan na di ang kanisenado ino. Na, apay mga artista diya nga, pila ka artista, JVR Sito, Jingo Estrada, Robin Padilla. No? Ano silang Bong Revilla sa lapit ba? Kada sila mga kuala sila, mga artista. Dapat manggod gininaa diya sa Senado na sa Congress, dapat mga nay background sa balaod. No? Mga lawyer. Para inigabot sa legality or sa debatehanay na diya. Makasugakod po sila unsa po ng o banda, igo-igo ang kahibalo, mapagipili sa mga tao. Otro po ni mga tao na to. Karon, ang sinitabo karon. Wala na, di na magkadimao ang
ang panggobyerno sa Pilipinas kay ang korupsyon. Sa karon na grabe pinaka-worst karon nga administrasyon. Sa Marcos administration, grabe ang kining korupsyon yun. Asa naman sila Saldico, silang Martin Romualdez. Nga gitudlo man sila sa mga pipila ka mga mag-witness or nag-witness sila nga sila usa sa mga nakabenepisyo pag-ayo sa kwarta sa gobyerno. Radio commentator. Makruya. Oh, di ba? Pero nabay gihimo tong gobyerno? Misulay ba sila pasagag kaso? Sige lang istorya pasagag kaso pero asa man na karon? Anong kaning uban nga dili kaalyado nila o mga kontra sa administrasyon yung paspas man kayo ang pagpagawas o pag-file sa mga kaso. Dili kay propaganda lang kanunay para ning silang Remulla sa ombudsman sila ingon nga pasaga nagkaso si kining Romualdez daghan nagkaso katubangon bugat-bugat ning kaso. Pero sige lang istorya wala gyapon sa lihok. Ya uta ka balo abot sa ultima hora ani. Mga dismiss ra gyapon ang kaso ani. No? Sumunay nagkapait. Hinon, tingali magpaabot na labog laing administrasyon nga di pod kalyado nila para maugi mo uting kay pag-ayo. Sa karon medyo untouchable pagka sila mga panahon na. Wa gi mapili. No? Grabe. Karong mga administrasyon ni Bongbong Marcos nagtuot nga tarong. Nagtuot nga katong ingon nila nga bagong Pilipinas. No? Unity. Sabi ba kay unity man na? May patingali midaog do si Manny Pacquiao to mga panahon na. O di ba ka si Isko Moreno basig murag tarong-tarong pa ang pagpadagan sa Pilipinas. No? Si Pacquiao gali bisan og gining kung sila pa way grado kulang og gining edukasyon. Kulang kahibalo pero murag napay insakto nga paminsar tarong-tarong pagpangunahuna. Oh, wala may butar ni Pacquiao kay mao lagi unsa man na pang-boxing ra mga Pacquiao. Pero kung ingunani man ang hitabo, kung nahibawan pa nga ingunani man ang panggobyerno sa Pilipinas, ilawom sa administrasyon ni Bongbong Marcos. May pa si Manny Pacquiao nila midawag atong last election. No, pagka-presidente, murag, kung imong tan-awon, mas daghan pa sa nahimo ang serbisyo gani. Sa publiko nga naggamit o kaugalingong kwarta. Paghatag mapabahay dan sa mga walay balay, bugasto ka bilyon-bilyon. O hatagan og balay ang mga tao. Diba? Karon no, walay klarong trabaho ang mga tao. Mahal ang panaliton. Unya, ang sweldo sa mga tao karon nga mga nagtrabaho, nagpabilin, no? Nagpabilin nga gamay na ara sa mga 400 nga imong mga panaliton karon perti na kay mahala. So layo nagyug kaayo ang presyo ikumpara sa ato mga sweldo karon mga panahon na. Muna uban magkautang-utang, magkalisod-lisod. Muna sige pangayo ayuda. So gusto sa gobyerno tingali nga himong pobre ang mga tao aron sa ingon, inigabot sa panahon sa eleksyon sayon ra kay laron. Di ba? Hatag-hatagan lang ng mga ayuda, hatagan kag kwarta. Walay pulos mo na ato probinsya, tara probinsya sa Buanga del Norte karon no. Parte naghanag diri mga trabaho diri. Di ba? Ngunit usa sa mga hinungdan nganong ang probinsya sa Buanga del Norte nagpabiling pobre. Nagpabiling ana sa listahan or top 10, sulod gyapon sa top 10 nga pobre ang probinsya sa Buanga del Norte. Di lagi sa Buanga del Norte kundi tibuok halos sa Buanga Peninsula. Nga naman, daghan ang walay trabaho, daghan ang walay insaktong income. Nya perting daghanag mga anak. No, sige lang panganak ang mga tao diri. Tabla pa'y burag mga iro. Sa probinsya landaan, kung imong suruyon ang mga lugar diri sa mga lagyo, ang mga far-flung barangay, suruyon nimo, tanaw ang dalan, lapiki king dalan. Tanawon, ang balay pa lang daan, kahimtang sila mga panimalay, makita na nimo ba? Nga gini sila nga mga tao is nagyod sa lisod-lisod nga kahimtang. Di ba kay makita mo kung ka-afford ka, makabalay ka og nindot, magayon ka nga kani murag maayo po ning income or pangita. Pero kung tan-aw nimo nga apiki ang balay, no? Kawayan na diya nga gadikit-dikit nga napay haligi murag dosra ang kadako, no? Perting gagmaya kayo.
Nga dapat standard na dako-dako, dos lang kaning kahoy. Mga timber wood lang ang gipanggamit. Oh. Lagan pagyapon ang ritanao mo nagkagidlay pagyapon ang mga panimuyo. Di lang garit mo na makita sa bukid, apil na usab sa mga syudad-syudad. Oh. Di ba? Muna ako di mahatagan og address sa ato ang unsa tawagan di mahatagan og pagtagad sa ato mga naglingkod karon. Di gid mo improve kaning probinsya sa Bungad del Norte bisan pagpila ka gobernador dire. Ang mo agi kon walay insakto nga programa nga para sa mga tawo, di mo lambo atong probinsya. Kung klaro ka pagkasulti pero tanaw kasi mga dato dire mga politiko. Ang mga politiko dako kay mga negosyo. No? Kutob sa mga anaa sa posisyon. Mulay hayahay kayo sa sakay o mga Land Cruiser, dindot kay mga sakyanan. Di ba? Negosyo dako. Muna matingala ka nga pobre man ang probinsya pero nganong dato man kay mga politiko. Panahon sa eleksyon grabing pinalitay boto. Tag 5,000, tag 10,000, 15,000. Makaya man nilang palit. Mga mga tao nga mga wala insaktong kahibalo, naglisod silang panginabuhi, mudawat og kwarta, inigdawat og kwarta, ang konsensya naman din mo sunod. So, butar rin ka dito sila ha. Kada konsensya ka, kada kadawat, kada ko nga kining kwarta. Pero kung ikaw, usa ka edukado, naka-insaktong income, wa ka nagsalig sa mga ayuda sa gobyerno, bisan pag pila ka libo o pila ka milyon ang ihatag diya sa mga politiko. Kanilang kwarta, pang tukbo na. Di ba? Pangkuhaon na sa mga tao. Walay konsensya na din na. Pero sa may netabo, gihimong pobre ang mga tao di, gihimong ulog-ulogan na panahon sa eleksyon, taga-tagaan, taga-ayuda, tagaan kag bugas 5 kilo, tagaan kag mga dilata, o nalipay na kay kasi mong kaugalingon. No? May kag utang kabuto na ginako ni. Kay gitagaan ko nga, gitagaan ko bugas, gitagaan ko gining mga dilata, dinapay pakapin nga 1,000 or 2,000 ba na diha. Wala pero tilipayan na din sa tao. Pero sa kabalo, nga kadtong gikaon niya or gihatag sa iya pila ra to ka sentimo kumpara sa gipangkurakot sa mga opisyal nga gipangpili diya nga naa karon sila tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Top radio commentator. Makruya. Justisya, katarungan, komentaristang way gikahadlukan. Makruya. Komentaristang wala sinasanto. Kuskus Batikos. Samot na to probinsya karon, kung imong tan-awon halos kalyado na ang mga gikan sa board member, no, sa executive o legislative. Puros na mga kining kalyado. O nya murag wala na halos na nasulod ng mga kuan ba, mga kontrapartido. So mo na diha din ang problema kay wala na check and balance. Kung naay gustong ipa-approve nga mga budget nga ipagawas, wala na kontra na. Lahi tong naay kini bitong kontrapartido. Kay kato, mo giti magsige og saba-saba diha, mag-react man gito. Kunahuna niya nga padi di magsilbi. No? Sayang ang kwarta. Karon wala na sa mga SP, sangguniang panalawigan, sangguniang panglungsod. Halos-halos ang mga nagdaog, puros lang mga kalyado kay vote street ang mga tao. So ang mahitabo, kung sa ilang sabutan diya, nga mupagawas sila og kwarta na sila paliton nga mga butang. Bisan pag overpriced, wala na muriya ka na. Nga naman, parihara man mo tanan og gining huna-huna. Parihara man mo tanan og gining ang sitaw gani, gibarugan. No? Usar man mo color tanan. Bisod mo ikaw mo musukwahi na din magsilbi. No? Dayon, kini sila, nabutang sila sa posisyon tungod kay gitabangan, no? Na nagtabang usa ka politiko, nga mabutang sila sa posisyon nga siyempre ang ilang kasing-kasing didto na padulong sa kung kinsa ang nagkuha nila. No, nagsuporta. Wala na sila guna-una para sa mga tao. Kabantay pa mo ini gumag-eleksyon, makakita pa mo sa inyo mga gipang pili nga mga konsihal, board member, di ba? Mayor, governor o congressman.
Talagsa na lang kayo, pinili na lang ang mga lugar nga gipangatuan. Dili pareha ang panahon sa pinili ay gyud nga bisan pagtua ka sa pinakahilit nga lugar, bisan pagtua ka sa pinakatumoy nga bukid, suruyon ka sa mga politiko. Tagsa-tagsaon mong adto didto. Kumustahon, di ba, istoryahon, og pangayuan ang mga sentimento or unsay mga pangayo nyo nga ingkasog mo daog sila. Pero tanawin ni kuman og eleksyon. Napapay mibalik diha? Wala. Mobalik na sila kung magkaduol na po ang eleksyon. Bitbitan mo daga pagkaon diha. Tapok-tapokon din mo diha sa inyong mga lugar. Muna'y dako kayo nga kuan ba? Nga dapat hatagan og gining mahigmata ang mga tawo kung unsa gyud ang angayan nga himuon. Dili sa probinsya, pila ra may gabalik-balik ra man yung mga apelyido diri dagan-dagan. Pero maghimo mo magpili mo bag-o nga mga leader dire. Kanang wala gyud sa mga kasamtangan nga mga apelyido, walay walay labad-labad, walay oy, walay amatong, walay yibis, walay halosos. Magpili mo bag-o nga mga leader. Dagog chance nga nay kausaban. Kay kini mga naglingkod dire kung unsa ilang naandan, unsa ilang mga practice diha, mao ra gyapon na ang ilahang himuon. Di ba? Pero kung nakapili kag lahi na pod nga leader, siyempre lahi po to siya o kining mga kining pananaw siyang kinabuhi or sa iyang pagpanerbisyo. Kanang pila ka dekada, tag 20 ka dekada, 30 ka tuig nga pagserbisyo, gabalik-balik na lang dayon, wala kay ma-improve. Sila midato na pag-ayo pero ang mga tao nagpabiling lisod. Di ba angayan tinggal ibalik-balik na mo sa posisyon? No? Kita maluoy ta maguna-una ba nga kung tanaw ni mo ang sitwasyon manggod karon, daghan kay amidato nga mga politiko. Pero ang mga tao-taon perting luuya, magsigig yango-ngo, mangayo og gining hinabang pang pa-ospital kay walay pang pa-ospital. Mangayog ayuda kay murag halos wagi kaon. Unsa man na? Pareha karon no. Ang Kapitolyo karon nagpalit og 11 ka mga sakyanan nga mga hybrid. No, kini BYD. Sa to nasayra ni tag 2.6 ang buok kada usa. So, nasa mga 28,600,000 ang kwarta nga gipagawas sa atong padudlanan sa kagamanang probinsyal. Kay kuno aron kuno nga magkatipid. Tinuod ba magkatipid gyud ang paggamit aning hybrid gisakyanan? Tinuod ba nga makaserbisyo gisa sa mga tawo? O basig halos di na maabot gid sa mga bukid-bukid. Gitagaan og sakyanan kay kuno aron nga makaserbisyo sa mga tawo. Jadi di magalitanan ang gipatagaan kay mga ex-officio magay kadawat. Gagumboto na unaon, lapad og coverage ang ato mga ex-officio. Do dili sila elected sa mga tawo. Pero gi-elect po na sila silang tagsa-tagsa ka mga lugar kung asa sila gikan. No? Nahimo sila nga mga ex-officio pinaagi pod sa magbutaray. Sila mga kauban pod nga mga napili. So in short, yung silang dili elected sa mga tao, elected gyapon na sa mga officials. Unya ka mo to noon, dako sila og area of coverage mo ni tinuod nga pagkasulti pero unsa nita mo, upat ka mga ex-officio karon sa tong probinsya wala tagaan. Kay kuno dili kuno pinili sa mga district voters. So ang pulo ra gitagaan. No? Unya pila? Tag 2.6 mo rin nakatipid. Kung ganun 2.6 billion diya, nagipalit ang sakyanan para sa itong mga board member. O himo pa nagprograma. Panginabuhian para sa mga tao. Paggatag o maayo nga dalan sila mga lugar nga lisod kay agion o mga sakyanan. Sa pagdala sila mga produkto, gikan sa bukid, padulong dito sa sentro nga bahin. Sa lungsod baka or syudad or probinsya mga kasama. Kitsa may ganahan mananom. Mananom ka dito og mais or humay sa bukid, inigbiyahe mo perting mahala kay sa presyo. Di ba katong pareha atong panampalayon kuan ko? Tag 500 ang plite padulong sa sentrong bahin sa Ruwasa, sa poblasyon sa Ruwas gikan dito. 500 pesos pabalik nimo. 1,000 imong gikinahanglan makaadto lang ka og lungsod or syudad. So kitsa pa may ganahan mo biyahe ana?
Kay perting lisura sa dalan, wala nahatagan o pagtagad ay ilang dalan rito, muna nga, kitsa pa'y ganahan mamuhi. Mamuhi magkakandig, dalon mo doon baligyan mo sentro, wala na. Humay mais, mga lagot nun diya. Nga mong itanom sa bukid, di na kaganahan mo dala padulong sa ubos. Nga naman, perting mahala sa plitihan. Kaya kung tarong pa na og dalan diya, kanang 500 ka pesos, dili na mao ang bayro nun. Wala ka balo, basi ka ng 500 ka pesos, 150 ra na, or 200. So mas makabintaha ato mga tao kung tarong ang dalan. Oh, pero sa gihimo karon no, gipalit og sakyanan sa ato mga board member kay aron kuno magaserbisyo. Bantay bitaw na di mga atong bukid-bukid. Di ba? Bantay bitaw di maabot na sa mga hilit-hilit nga mga lugar sa probinsya. Oh. Base ron yag naar mo galibot-libot na sa sindro. No, kaya kada mga sakyanana sa gobyerno na. So dapat na nakabuta nga for official use only. Dili na siya pwede gamiton panahon nga walay trabaho. Dili na siya pwede gamiton para sa iyong tagsalagsa ka mga pamilya. Sing matingala na lang ta bisag holiday or walay trabaho ang sakyanan nga BYD nga iyaha sa mga board member, suroy-suroy sa mga asa nga mga suroyanan. Mo rin bantay na sa itong mga katawan sa norte. Ika na, 28.6 million. Bes sa ilang katong bidding nila, 28,600,000. Bali, ang usaka unit tag 2.6. Mo ba na yung nakatipid or magkatipid ang ato ang gobyerno? Nakumunto na unaon kung may pick up na may pick up nga mas barato na may tag 1.2. 1.4. So pilay bintaha ni mo ana. Dako kay kag bintaha ana kon katong mga barato-barato ring baliton. Oh, kana di ba na ay magbukarga nag kining kuan kining mga lagot no madto kag bukid. Kusog serbisyo sa mga tao palitin nyo nag may pa L300 yung gipalit. Kay nig adto nyo bukid ay musakay padulong sa ubos. Malibre pagsakay. Nay pasyente gadadon ri sa kuan magamit pa na dayon. Pero kino na high-end nga mga sakyanan, kargahag pasyente, sugot ka na sila. Abot lang. Muna na ba usahay ang kinibitang panghuna-hunas to mga politiko? Ay nara mga personal nga interes, pero ang mga tao unta nga mo'y hatagan o pagtagad, huwag na natagaan nila. Unta ka rin mga katauhan dres to probinsya sa Bongga Lirote, kita ka nun nga mga sanortihanon. Unta makahuna-huna na ta. Magpili og tarong nga leader, magpili og leader nga ang huna-huna para sa mga tao og dili para silang tagsa ka mga interes. Mulaban sa kamatuoran, mudapig sa kabos. Makruya. Justisya, katarungan, komentaristang waigi kahadlukan. Makruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Batikos. Unto para sa magsama to ganito sa Sandon Plus Gold. Kini nga oras atod kanato sa Sandon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipa-epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang paghahimo niini. Gikuha ang pinakaduga sa pinaka-nutrient sa mangustin, kamunggay, ahos, spirulina og ang palaya sa wala pa gisulod sa kapsula mao nga dali kayo ang pag-absorb nini sa inyong mga kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sandon Plus Gold og Sandon Vitamin C o bali sa pag-inom sa healthy nga kape, ang Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may tambal ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Adlaw kita karon nga Biyernes pizza 29 sa bulan sa Mayo 2026. Manamilit lang paingon kinyo. Fiat Cicero at Kailom, may patuman ang kamaturan, bisan pa manigabukan ngadto sa kalangitan. Kini, ayo pobre nga lagad sa kahanginan, Radyo Man Mark Andoy Bacroya, Tatak Armen. Tatak RMN. That news was brought to you by ACS.